signature, atat na atat. Pangatlong taon na natin sineselebrate yung Lagi ko sinasabi sa inyo, I'm telling you, take care of yourself. I knew that a bad time shaking you on the form I'm naming, ooh, with the crying sound of my tune. It was all so complicated, didn't mean to say it out anyway that I think I should exaggerate. My heart is breaking, I can't understand it. How should I be feeling so wrong? The ceiling is all coming down. I should care, but I don't need to. sa ating third City Road. Sa pangatlong taon na natin sineselebrate yung Road City Feel Road. like I'm finally First launch ng Road City Forum, Road City Forum. Ano yung value? Bakit may nilalaman ba natin ang may gawin? I know. Unexpected events on the roadway involving at least one moving vehicle that is like But I'm here just to hold your call. I've been thinking I can stay out. Narinig niyo ba kung ilang years na ako, sir? 30 pa lang ang place. So complicated, Thank you. easy to say out anyway. I think I should be evaporated. My heart's breaking, I can't understand it. How should I feel so wrong? The ceiling's all coming down. Feel I should care, but I don't need to. Concentrate ka dun sa iyong task. May instruction sa iyo. 5 oras pa lang siya. Driver declared he has to take alas 10 dun sa duty niya. Okay? Ngayon, ang tanong, base dun sa PSWA, i-determine natin yung ilang oras yung tulog niya. Ano na? Ng produkto. Ang tanong yung bakit bumiyatas matutulog lang para sa istasyon. Thank you, Medicine in University of Santo Tomas, 1987, and the program / Division Governor rated 1993. He was also a medical doctor, a master's of occupational health, and a registered nurse, Mr. Renato Boreal Joseph. Hello. Pwede naman yata wala, no? Pwede naman sir, naririnig naman sir. Ha? Kasi mas gusto ko walang hinawakan kasi makukumpas ako ng kamay ko. Pwede naman yata. Okay. Sanay naman tayo sa classroom teaching. Anyway, I will try my best. Magiging tagis tayo. No? O, kamusta yung mga drivers natin? Right. Okay, good. So may konting disclosure lang ako. Kay share ko yung occupational health perspective sa Southwest based on the principles of occupational health and safety, 35 years of experience. Palakpakan ng company. Tapos, 15 minutes lang ang allotted time ko to discuss. So, tulad ng previous speaker, si Sir, pasadahan natin yung iba, pero i-focus natin sa mga kagandahan at kailangan natin emphasize. Nung nakikinig ako sa lecture kanina, nag-smile ako kasi masagot ang inyong scientific basis kung bakit kayo naantok, natutulog, bakit kayo gising, bakit parang may araw na tamad kayo, paliwanag natin lahat yan sa base sa science. Ha? So,
So, tama-tama yan. Palakpakan ninyo yung manager nyo for having this topic, health and wellness. Para na, maintindihan nyo ang inyong sarili. Yan ang gusto ko. Kasi, ano bang wellness? Okay, bahag ng dalawang ano na yan. Okay? And then, paano nyo ma-achieve yung health and wellness? So, yan na, puro itlog ang nasa sa mundo. Itlog ng cobra, itlog ng manok, itlog ng ano. Puro ng animal talaga ito. Ang financial wellness, walang katapusan din na ito. Matapos tayo sa mundo na ito eh. Hindi matatapos yung usapang financial wellness. Environmental, no? It's a good thing na lalabas ngayon to. The global warming that we experience, yan. Didiscuss ko yan ng mga 2 minutes siguro kung ano nangyayari the past months. Okay, ano ba yung sinasabing heat stress? Kita niyo ba ako sa Facebook Live? Yung trabaho ninyo. Kung ano yung vocation ninyo, ano occupation ninyo. Vocational wellness, intellectual wellness. Okay? Sa next slide, may sasabihin ako sa inyo mga truck drivers with regard to wellness concept as whole. Okay? And then social wellness, how you interact with one another. Importante po yan. Matalino ka nga. Maganda naman trabaho, posible mo ganda ng trabaho mo kung very poor ang iyong interpersonal relationship. Kasi kasama yan, minsan natin, kasama sa ingredient yan ng being successful sa tao. Dapat maganda ka makikitungo sa iyong kapwa. Okay? Walang masamang itlog sa paligid mo. So yung sinasabi ko kanina, positive wellness. Lahat nakita mo sa paligid mo magaganda at mga gwapo at magaganda. Yung mga mukhang pangit na nga, kapangitan nila, even his or her mother cannot love. Naibigan mo pa rin siya. Yung gano'n, wala kang pinipiling masamang tinapay sa paligid mo. Okay? Emotional wellness is the most challenging part. Alright? Naintindihan niyo ba yung inyong emotions? Sige na? Yes? Silent sila. Alam ko ng sagot yan. Kahit hindi niyo masasabi sa akin. Dalawa daw po, yung emotion. Napakahirap intindihin yan, no? Okay, so I don't know kung sinong Christian dito. Alam niyo ba yan? The heart is the most deceitful of all. Alam niyo ba yan? Pinaka hindi mo mapagtiwalaan parte ng katawan natin ang puso. Yan. And where emotions are. Alam niyo ba yan? Kaya wala. Kayo na naintindihan. Kaya kayo puro high blood. Alright. Of course, the most important thing is spiritual. Yun. Maniwala kayo sa hindi. I'm 61 years old now. In 60 years of my life, si Satanas ang ating kasama sa buhay. Hanggat hindi ako ng COVID at hindi ako naka-survive ng COVID sa Saudi, hindi ko nakakilala yung Panginoon. 4 na kurso natapos pa sa siyensya. Hindi man na ako nagdasal habang nagbo-board exam, hindi ako nagpasalamat, wala akong kinikilala. Pero ngayon, 100%. You ask me about the Bible, we could sit there together without walang sukuan. Pwede tayo mag-discuss ng Biblia. Okay? And that's my transformation. Which of all things, itong pinaka-importante sa lahat. Amen? Amen. Okay. So, sa lahat na po ito, dapat ma-achieve natin to. Sana. Okay? How I wish employment ninyo is matagal pa. And kayo, nangyayari ba? Hindi masyado. Ano nyo sige, mag-conting game tayo para mas masaya tayo. Magtatanong ako from time to time kung palagi, alright? Maghiyawan kayo at i-discuss natin maigi. Pero kung medyo hindi naman ganun kadalas, pwede natin ipasadahan lang kasi 15 minutes na lang ang ating time, no? Okay, so palagi ba ito? Hindi naman. Hindi naman. Okay, let us have it in like matrix. 10 lagi ang highest natin. 10. So pag 5, medyo lang. Pagka 2, talagang halos wala. Alright? Would that be that good? Para ma-discuss natin in thorough kung medyo mataas ang score, no? 1 to 10, ilan kayo? Di ba ibang sagot? Okay lang. 10. Sabi niya, bihira na, tapos 10. Tapos 10 ang highest. Okay? Pagka 10 yung lang. madalas. Sige. Walang 7 and 8, 9, 10? Wala? Okay. So, ito lang ay mutan, di ba? Bakit ka nadudulas? Ibig sabihin, hindi ka careful sa
nila, bakit ka natisod, di ba? Hindi mo tinitingnan ang sarili mo. Maari, kahit sa inyo, lalo na especially for you, baka kulang sa tamang pahinga sa tubig. Pwede yun. Ipack na muna yan, pag-uusapan natin mamaya. Overturning of na mayaman yung kumpanya nyo. Mga top level ang brand ng inyong mga vehikulo. Although may kagumaan na to, pero it's well maintained. Well maintained ang vehikulo, so okay. Difficult road conditions. Meron ba kayong na-experience na gano'n? Back to back? Meron. Palagi? Hindi masyado. Araw-araw. Araw-araw. Highway naman ang kadalasan. Kahit highway siya, sira. So is it really a major thing for you? Sa Star maraming ganon. Excessive speed. Bawal mo overspeed. Right? Stricto ba ang patrol? Ang governing mismo. Hindi, paano na monitor? Oo. GPS. Minomonitor pero spot monitoring na for avoid overspeeding. Make head-on collision accident. Good. Struck by guarded agent parts. Yung mga pag nag-aayos kayo ay na-aksidente kayo, na-injure kayo. Kayo ba ay driver ang job description ninyo or ano kayo din yung ano to? Pagka may sira, hindi talaga. So pagka nagbiyahe sila, in full condition talaga, good condition yung ang galing. Kung may problema man, re-rescue na lang. Hindi po kami pwede gumalaw. Ang galing, no? So ibig sabihin, the company sees to it that roadworthy ang vehikulo talaga when it leaves. Magaling. Okay, unsafe act or unsafe condition, yung mga repair. So, wala tayong question dyan kasi magandang maintenance ang inyong vehikulo. Nice. Wala kayong pag-ayos, so therefore, hindi kayo nag-ipit sa mga parte ng makina. Kahit yung mga galing nga, no? Kaya sa fatigue, sa sleep and wake, no? And wakefulness. Driving at night. Yes? Okay. So part ng medical ninyo, tinitest ang inyong vision. Okay. Alright. Driving at night. Traffic jams, problema din. Magandang maintenance sa inyong vehikulo, therefore walang vibration. Wow, napakaganda. Kasi maraming sakit na nahamon dyan. Pagkakakalog-kalog na yung sasakyan, no? Lalo truck. The whole body is affected. Circulatory system is affected, pati yung nervous system is affected. No? So what we call whole body. So wala tayo dyan. Doon sana sa pag-lessen ng global warming. That was 30 years ago exactly. Na nag-campaign in international bodies. Ang tigas ng ulo ng tao. Companies continue to produce without a pollution control device. So ano nangyari? Ang ating mundo ay napaligiran na ng makapal na pollution. So therefore, kung makapal na ng pollution, pagka may solar radiation, pumapasok yung init, hindi maka-diffuse ang init sa ating Earth. That is what we call global warming. Kaya maalinsangan. Okay? Ang alinsangan is caused by, sa Pilipinas, isla tayo, pinapaligiran tayo ng dagat, sa sobrang init, nag-evaporate yung tubig sa dagat. So ano nangyayari? Nagwa-water vapor siya. Ang water vapor by chemistry, dumidikit yung oxygen dyan, O2. Kung yung inihinga natin, inhale nga kayo? Yan, O2 yan. Kaya maganda ang ating paghinga. Kung kanyang ang water vapor ay tuloy-tuloy nag-evaporate, dumidikit ang oxygen doon, therefore, walang available masyado na oxygen na pumapasok sa ating katawan. Kaya ang feeling natin parang hinihingal tayo. That is what is called as humid weather. Okay? Kaya napansin niyo ang index ngayon ang tinatawag ng pag-asa humidity index, okay? Hindi yung temperatura. Kasi walang available na oxygen and the forecast of pag-asa and the international bodies and this will continue on and on and on until the next generation probably na mag-solar energy na ang marami, mag-alternative sources na. So this is just an explanation, katigasan ng ulo ng tao. After 30 years, yan na ang hinahanap natin ng global. Lalim ng truck. Bakit napunta kayo sa ilalim ng truck? Hindi sir, while binubuksan namin yung mga
sa may loading arm namin gano'n. Mababa, minsan, bumababa. Okay, punta na ako sa diretso. How about your protector? Wala kayo. Wala pa silang programa sa ganyan. Dati na gusto yung COVID, sir, face mask. Na-downgrade yung respirator. Nasanay na. Okay. Sige, tingnan natin. Ito naman si bro. I will work closely with him. Paano pa yung kailangan niya na talaga. Ano ba yan kasi sa UP we're doing this? Mini-measure namin yung level ng mga chemicals na nagkaano. Para masabi natin, mataas yung level na na-expose sila, they have to wear respirator. Ibig sabihin, may tinatawag na yung threshold limit value. Pagka normal naman yung level, you don't have to wear those things. Kasi alam namin na uncomfortable din na magsuot-suot niya. Tama ba? Yung mga face mask talaga na respirator na may may mga cartridge pa. Na-try niyo ba yun dati nung sabi niyo? Sa abroad, sir, sa abroad. Ha? Sa abroad. Sa abroad. Wala yung unleaded. Okay. Kasi dati may lead ang produkto. Okay. Nung nag-unleaded, Wala na. Wala na. I see. Mabuti na lang na wala na yung leaded gasoline. Alam niyo ba yung lead gasoline, all organs of the body, pag-absorb yan ng katawan. Okay, kaya, may programa kayo na when you eat, dapat mag-wash kayo ng hands nyo talaga, hand hygiene. Kasi pagka kumain kayo, tapos na-expose kayo dun sa may lead, tapos napunta yan, by stomach digestion, pwede yan maka-absorb kayo ng lead. Ang dami na pupunti sa lead na yan. Mabuti na lang nawala. Okay, dust is an example of chemical hazard. Yan, marami siguro. Hindi, close din kayo. Dumating sa mundo natin, tulad ng COVID-19, wala pa tayong natural immunity. So, ang daming nagkasakit, ang daming namatay. Kasi wala pang natural immunity. Kung matagal na yung microbio dyan, nag-produce tayo ng katawan, naturalesa natin na panglaban. Yun po ang dapat nyo intindihin. Iba-ibang sakit yan. Ganyan talagang konsepto ng sakit. No? Ano bang kayo namin matatakot? Yung TB, number 5 tayo in the whole world sa Pilipinas na maraming mga TB cases na naman tayo. Alright? At masama pa, may mga resistant cases na sila ng TB na nakita sa Pilipinas. Okay? So, alam naman natin, ang TB could be spread by droplet din na sa respiratory. Okay? So, medically cleared naman ang mga workers, ang mga truck drivers, siguraduhin natin na wala silang infection. At by the way, sir, wala may doctor dito sa room. Yung sa PE, ang X-ray is just a screening procedure. Ibig ko sabihin, hindi ko negative yung X-ray mo, negative ka sa TB. Merong TB cases na hindi ma-detect sa X-ray. Okay? Or vice versa. Hindi ko mo positive, ay masasabi mong positive yan. Kaya how I hope yung inyong doctor is knowledgeable about these things. Okay? Kasi very dependent pa rin kami mga doctors sa history ng tao. Alam nyo kung bakit si Mrs. tumatanggi sa inyo paminsan-minsan. Alright? Ang problema sa totoo lang, ang lalaki by nature, atat na atat. Pero pagka nag-ano naman si Mrs., hindi naman makasustain. Gusto ng Mrs. isang pa isa. Pero mo naman, maganda na may pasok mo bukas. Pero sila itong makulit. Tama ba? Kaya pala Doc yung misis namin minsan, pag bumili kaming alarm clock, tinatapon. Yun! O sige mga kababayan. Ang topic natin ngayon ay safe driving, hindi safe sex. Pareho lang ba yun? Ano ang hazard? Anong risk? Anong kaibahan? Hazard. yung risk na nakikita, Ano? hindi mo nakikita yung risk. For example, magbagit tayo. Okay, yung ano na lang, yung na-inhale ninyo na pag na-inhale ko pag nagkakakay ng gasolina. Anong hazard doon? Okay, very good. Fumes. Anong risk doon? Ha? Magaling itong mga truck drivers mo. Okay. So, may hazard na potential na pwede nyo ma-aklo. Yan, di ba? Aklo ba sa Tagalog din? Ma-inhale nyo. So therefore, magkasakit kayo.
ang tanong, lahat ba ng pagkakataon pagka may gasoline dyan, automatic when makakasakit kayo? Hindi, di ba? Kasi maraming measures. So therefore, ang aim ng health and safety is, ang hazard nandyan yan sa ating buhay. Habang tayo nabubuhay, kahit sa bahay natin may hazard. It's a matter of identifying the hazard para mabigyan mo ng measure to control it para hindi tayo magkasakit o ma-accident. Very good yan. So far, in my short stint here with you, nakipag-discussion yan tayo, maganda ang inyong sistema in the hazard identification at risk assessment. You're good. Yun ang masasabi ko sa assessment ko. Very good. May personal factors tayo na consider, yung vision ninyo, that could contribute to fatigue. Okay, fatigue has been regarded as a top cause of truck drivers' accidents and injuries. May mga practical measures tayo, yung tulog na yan. Hindi ko nabanggit na naalala ko lang. Isang kailangan na your management would look into also. Hanggat maaari, I don't know how to go about it hanggat hindi ko nakita yung profile ninyo. Ang mahirap, halimbawa, ang tulog ninyo irregular, halimbawa sa office workers. Ang pinaka-challenging na waking time is alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4 o alas 5. Okay? Sa mga security guards, napansin ko yan. Groggy ka lang sa oras na yan. Okay? Kayo, yan ang gusto kong matingnan ko sa pag-aaral ko, no? O sa kaliman. Kayo kasi, bago-bago yung schedule nyo. So, ibig sabihin, nadi-disrupt yung circadian rhythm ninyo. Circadian rhythm, yung pinasabi natin, kada oras, sa 24 oras, meron tayong oras ng pagpapahinga, yung pagtulog, yung example, di ba? Generally, tayo, dumudumi tayo sa umaga. Parang habit na natin, no? That is an example of circadian rhythm. May naka-assign talaga oras sa bawat oras sa buhay natin. Kung kailan ka dumudumi, kung kailan tayo nagugutom, kailan tayo mag-almusal, yun ang circadian rhythm. Kung pabago-bago ang tulog nyo, nadi-disrupt yun, and long-term effect, ang aking concern is, it will result in disease, pagtanda ng tao. Lalo na kung meron kang family history na mga lifestyle diseases. So, hindi ba? Kung ma-identify natin ito sana, if long tenured sila, they just love your company, so why don't we give that, a knowledge for them to self-care themselves? Tama ba? It makes sense? Yeah. So, yun po ang ating, yan. I will leave yung Tagalogin ko rin, Ang masabi niya, ang mga tao may tendency na trabaho ng trabaho, gusto na lang magtrabaho, pero in the end, hindi nila nakukuha ang gusto nilang i-attain kasi their health suffers. Okay, dapat sabayan natin yan. Dapat clear sa atin ang vision natin sa trabaho natin versus our capability in terms of our capability ng katawan natin. Okay? In essence, they are pushing a rope with all their might. So sana hindi tayo ganon. Pag naintindihan natin ang naturalesa ng ating katawan, all the more na alam natin ang halit sa Bisaya, yung harm na matutulog sa atin ng ating trabaho. And the way to do is to have more knowledge on the science of our human body. So with that, I thank you for Tony for having me here. Ito po yung aking references. Nag-research din ako para makabuluhan yung aking lecture for this afternoon. At pati yung mga photos yan, hindi ko po inutang yan. Inacknowledge ko sila na kinuha ko yan sa website, no? So, for credits, to God be all the glory po. Sa Panginoon, nandito ako dahil sa Kanya. Praise the Lord. Thank you so much. Wow, what a nice. Totoo po yung kunyari, yung tinatawag na sleep debt. Konti yung tulog mo ngayon, hababawin ko sa ibang araw haba ako. Para yung kulang ko ng tulog, mabawi mo. Utang ko ba yung yan? Yung utang, babawin. Yung marami dyan ginagawa, yung weekdays na busy sa opisina, or may overtime kadalasan kung very toxic sila, okay, may joke lang about yan eh. Ano ba ito? Magaling sa trabaho, sobrang trabaho. Pagdating sa bahay, gagasain pa. So, wala nang pahinga lalo, nababawi na lang ko sa weekend. Ang sagot mo na hindi bawi-bawi ang tulog. As I have explained earlier,
dapat makumpleto mo yung cycle ng sleep. Okay? Yung tatlong non-rapid eye movement tapos isang rapid eye movement. Pag nakumpleto mo yan, 5 cycles na yan, that will make you good. Maganda yung health. Yan. Ang sa kanilang case, no? Dahil sanay na kayo sa trabaho ng truck drivers, maaari, at tawag dito kanina, yung mga cycle na yan, mag-easyhan at magsanay na yung katawan ninyo. Alright? Anong sabi ko? Basta makumpleto niyo yung 5 cycles, alright? Ang each of the phases will be shorter kasi sanay na kayo. Makumpleto nyo na yun, okay na yan. That is the reason why kung bakit may 5 hours na natutulog, okay na kayo kasi nakumpleto nyo yung 5 cycles. So hindi yung basta puyat ka tapos babawiin mo, hindi po ganoon. Kasi pag puyat ka, talagang kulang yung cycle mo. Pagka binawi mo naman, sobra naman ang tulog mo. Hindi ganoon. Hindi yung mababayaran ng parang utang. Okay? So that's the point, ha? Wala yung ganoon po mabayaran ko yan sa weekend. Pinagpuyat ko last year. Hindi ganoon. Sige, go ahead. Kuya Joel. Ano pa? Stage 4 po ba? Ang isang rapid eye movement, tatlong non-rapid eye movement, stage 3, tapos yung next na yun is rapid eye movement na. So pag na-reach mo na yung stage 3 na non-rapid eye, kompleto na yung cycle, gawin mo pang 5 yan, that will make your sleep a good one, na productive ka, hindi ka lutang, hindi ka nagkakamali sa report mo, hindi ka tinatamad, hindi ka yung basta nakalimutan sa report ko. Alam niyo, natural yung sinabi ni Sir. Signed, Mr. Anthony P. Malahan, Operations Safety Manager, and President Geoffrey C. Viquera. Sinasabi ko sa requirement ng DOLE, pagka-consultant ka, you have this sessions. Gusto lang kita ng DOLE to. Video yan, video. What's up, Tom? Ay, di namamansin si Kuya Tom, oh. Good afternoon. Isip pa ba? Kasi yung mga inaantok na kasi kakakain lang. So, first, I just want to say thank you to IAP for inviting us here. And of course, we are all here to talk about road safety. So, alam naman natin na trucking is a vital part of the economy. So, of course, it is also a dangerous profession for mga drivers na gaya nyo. No? So, let's start. So, ang magiging outline ng topic natin is safety challenges, of course, our take on vehicle safety, DAF trucks as well, blind spot sensors, and water max telematics. So, yung mga truck naman natin, built-in na ng GPS, speedometer, may mga dashcam na rin ba? Yes. Blind spot. Wala pa? Blind spot sensor. Blind spot sensors, yes. Ultrasonic sensors. Kasi alam niyo naman kung how these telematics devices works. So for vehicle safety challenges, ano yung mga common challenges natin sa truckers or drivers? Ano yung usually na-encounter natin along the way, nagiging problem natin? So kanina na-discuss ni na Sir Bong and Dr. Renato yung regarding fatigue. So aside from fatigue, of course, limited yung visibility. Discuss na din natin. So ito yung sample video. Lahat, Carol. Parang si King Freaky,